Hello mga idol! Gusto ko lang ipaalam na nasa latest chapter na po tayo. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang ngayon. Tuloy-tuloy lang tayo mga idol hanggang sa magwakas ang manhwa na ito. Update na lang ako pag may bagong release na chapter. Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Kichong at sa tropa mo na si Eric Baton ng Tumana Marikina City. Shoutout po sa iyo Idol Arman Vlogs at sa asawa mo na malakas ang topak na si Daisy Ofna. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon. Shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova pati kay Miss Jennifer Besana Yaubet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato. Shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayaw, at shoutout po sa iyo Idol Rem John De Andres. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, sa sobrang lakas ng pakakasampal ni Giho kay Honamdo ay tumalsik ito ng malayo, halos nayanig ang buong lugar sa lakas ng pag-atake na iyon. Sinabi ni Giho na sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng 10 teknik ng Quivering Mountain Fortress, nakagawa ako ng pinakahuling kasanayan sa pagsira ng sandata na sumasaklaw sa parehong opensa at depensa, at tinatawag niya itong The Heaven-Shattering Bear of Thunder. Napatingin si Yuseong sa putol na espada ni Honamdo, tuluyan na rin niyang tinanggal ang aura niya at napapatingin sa mga sandata na ginamit niya na nasira sa laban. Sa isip-isip ni Yuseong na isang teknik na pagsira ng sandata. Bago pa pumunta dito si Giho ay ang akala niya na ang Black Immortal Blade ni Honamdo ang pinakamahusay na pang-offense iba at depensang kakayahan. Ang espada ni Honamdo ay nagawang harangan ang lahat ng pag-atake niya, habang ang mga sandata ko ay isa-isang nasa Ira. Sa mga panahon na iyon ay maposibilidad na matalo siya ni Honamdo. Samantalang si Giho, nakita nito ang mga galaw ni Honamdo at maging ang pattern ng paghinga nito at nagawa niyang eye pressure si Honamdo. Natuklasan pa ni Giho ang kahinaan ng Black Immortal Blade. Sinubukan niya din ang iba't ibang bagay para lamang matalo ang malaking espada na ito. Ngunit mas madali lang ito sabihin kaysa sa gawin, at si Honamdo ay hindi tanga, alam nito na sinusubukan kong sirain ang espada nito at tumugon naman ito ng naaayon. Ngunit si Giho ay hindi man lang binigyan na pagkakataon si Honamdo na makalaban sa kanya. Katulad nung nakalaban ko si Chorang Yung nung Unlimited Sparring Contest, sa ngayon ay ang level ko ngayon ay level 72 at si Giho naman ay level 71. Ibig sabihin, sapat na ang kakayahan ni Giho na makalaban sa mas malalakas ang kapangyarihan sa kanya. Noong akala ko na mas nauuna na ako sa lakas at kakayahan, nagawa agad ni Giho na makahabol sa kanya sa mabilis na panahon. Hindi na ako sigurado kung matatalo ko pa ba ang Quivering Mountain Fortress nito sa ngayon, o kung magagawa ko bang basagin ang kalasag na iyon tulad ng ginawa ko noong laban namin. Napalingon naman si Giho kay Yuseong at nagtataka sa kinikilos nito. Sa isip-isip naman ni Yuseong na sa totoo lang, ang pakiramdam niya ay naglalakad siya sa landas na walang patutunguhan, sa kabila ng mga turo ni Master Honjin sa kanya bago pa nila nakasalubong ang mga taga First House of Chaos. Hindi pa rin balanse ang puso at isip ko, ito na ba ang tamang oras para paghusayin niya ang bagay na iyon? Bigla naman bumangon si Honam at naghahanda para umatake. Napansin naman agad ni Giho at Yuseong ito, habang si Honamdo ay may kinukuha na nakatagong sandata, sabay tapo ng mga nakatagong sandata papunta kay Giho. Nagawa naman ni Giho na maarang ito gamit ang kalasag. Gayunpaman ay mabilis si Honamdo na kumilos at pinulot ang sirang espada nito. Agaran itong sumusugod papunta kay Yuseong na may layunin na patayin ang ating bida. Agara naman na tinawag ni si Hongyi si Yuseong at binato nito ang espada ni Mamoru Miyamoto papunta kay Yuseong. Nagawa naman ni Yuseong na masalo ang espada. Bumalik sa alaala niya ang mga tinuro ni Master Honjin noong naglalakbay sila at kung paano niya pananatilihin balance ang panloob na kinameron ito. Kaya napaisip saglit si Yuseong kung magagawa niya ba ulit ito, hanggang sa nakapagdesisyon na siyang subukan ito, kaya mahigpit na niyang hinawakan ang espada, sabay hinga ng malalim at sinusubukan na pakalmayan ang utak niya, hanggang sa nakapasok na siya sa kamalayan ng pagkakaisa ng puso at isip. Kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan na ginamit niya noong nakipaglaban siya kay Gyeonghon Bukli.
Sobrang maliit ang pag-asa na ang parehong apoy at yelo ay gumana ng sabay, ngunit paano kung ang nangyari ng araw na iyon ay hindi nagkataon lamang? Ginamit niya ang Dolmine technique upang magamit ang dalawang magkaibang sining, ang Fire of the Great Fits of the Absolute Emperor at ang Eyes of the Soul Manipulation. Ibig sabihin ba nito na pinagsasama ng kapangyarihan ni Geum Namgong ang dalawang magkasalungat na kapangyarihan? Kaso sa tingin niya na hindi, ang kay Geum Namgong ay isang bagay na nagtataglay ng malamig na puso o pagkasabik, at ganoon din sa akin, hindi ko lubos na napigilan ang aking emosyon, tinagap niya ang emosyon na ito at kinontrol, manuklet na ni Yuseong ang kanyang mga mata, at habang unti-unti na binubunot ang espada sa kaluban ay may mga lumalabas na kulay itim na kidlat dito, habang papasugod naman si Honamdo ay ginamit nito ang teknik na Black Immortal Blade. Ang talim na umaabot sa langit ay pumuputol ng buhay, Heaven's Rich Life Cleaver. Tuluyan na rin ni Yuseong binunot ang espada niya hanggang sa mabilis na nakasugod na si Yuseong at dumaan sa katawan ni Honamdo na parang kidlat sa bilis habang naglalabas ng kidlat ang pag-atake na iyon. Napatigil ang dalawa pagkatapos na magsalpukan ng mga pag-atake. Nagulat at namangha naman sila Giho sa sobrang bilis ni Yuseong. Hindi na lang makapaniwala si Honamdo at napagtanto niya na ang hiwa na nilunsad ni Yuseong ay ang walang hadlang na talim, hanggang sa napasigaw na lang si Honamdo sa sakit sa pagkakatama ng talim ng espada ni Yuseong sa isang mata nito. Patuloy ang paglabas ng malakas na aura sa katawan ni Yuseong at ang espada nito ay napapalibutan ng itim na kidlat. Napalingon si Yuseong sa espada ni Mamoru Miyamoto, at napagtanto niyang sa wakas ay nagawa niya ito. Ang paggamit ng balanse ng isip ay hindi tungkol sa paghahalo ng magkasalungat na emosyon. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng iyong mga emosyon at pag-aaral na kontrolin ang mga ito. Namamangha na lang si Hongyi sa mga ginawa ni Yuseong. Sinabi nito na ang pag-atake na ginawa ni Yuseong ay lubos na kamangha-mangha. Ang galaw na ginawa ni Yuseong ay tulad ng galaw ni Mamoru Miyamoto. Nagulat at nagtataka na lang si Yuseong sa mga sinabi ni Hongyi. Habang nakatingin sa espada ay napapatanong na lang siya kung nagawa niya ba talaga ang galaw ni Mamoru Miyamoto, ngunit wala akong ginawang kakaiba sa karaniwan. Ito ay ang lahat ng memorya ng kalamnan. Sinabi ni Honamdo na tinanggihan ni Yuseong ang alok na pagsali nito sa Shadow Hand. Mayabang na bastardo ito. Napatawag lang si Yuseong sa pangalan ni Honamdo. Tinanong ni Honamdo si Yuseong kung bakit ba lubos na kinamumuhian nito ang pagsali sa Shadow Hand. Hindi ba mas comfortable na sumunod na lang sa nakatataas? Tinanong naman ni Yuseong si Honamdo na kung sino ang bumuo ng Shadow Hand na ipinagmamalaki nito. Ito ba ay si Honamdo na commander ng Shadow Hand, o ito ay si Honamdo ng Higher Institute of Murem? Tinanong naman ni Honamdo kung ano ang pinapanto ni Yuseong. Sinabi ni Yuseong na maaaring nakakuha si Honamdo ng kaginhawaan sa pamamagitan ng pagiging sunod-sonyerin ng monghe, ngunit sa paggawa noon ay umunlad ka ba mula sa dating ikaw? Nagulat na lang si Honamdo sa mga katagang sinabi ni Yuseong. Ayon pa kay Yuseong na alam kong naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, malinaw naman na ang lahat ng tao ay kukunin ang oportunidad na hinaharap sa kanila. Ngunit alam ko na hindi ako lalago habang naglilingkod sa ilalim ng monghe. Ang Shadow Hand ay isang hawla na pinapanatili ka ng monghe hanggang sa kailangan kanya para sa isang bagay. Malamang alam mo rin ito, gaano man kalaki ang mga balahibo ng isang ibon, hindi nito maiunat ang kanyang mga pakpak habang nakakulong sa isang hawla. Sumali ito sa Shadow Hand dahil sa malakas na ito para lumikha ng katulad ng Black Immortal Blade. Hindi ka sumali dito dahil gusto mo ng pagkilala. Tandaan na anuman ang pagkakataon, kung nangangahulugan ito na pinipigilan ng iyong pag-unlad sa pamamagitan ng pagkakulong sa isang hawla, tatangihan niya ito, gaano man maging mas mapagan at mapadali ang buhay na meron ako, at lagi kong gagawin iyon. Napatahimik na lang si Honamdo sa lahat ng mga sinabi ni Yuseong at napababa na lang ito ng ulo ng mapagtanto niyang tama si Yuseong. Napapaisip na lang siya kung para saan nga ba ang lahat ng ito, hanggang sa nagbibitak-bitak na ang sahig, at nagkakaroon ng malakas na pagyanig sa lupa na kinasisira ng mga gusali, lalo na ang pangunahing bulwagan na kinabahala nila Yuseong.
napapatingin na lang ang mga ito sa unti-unting pagguho ng gusali ng pangunahing bulwagan, napapatanong na lang si Demong Gi kung ano na ang nangyayari ngayon, ayon naman kay si Hong Yi na kung nagkakaroon na naman ba ng pagguho, napalingon si Yuseong nang marinig niyang sinabi ng Merem High Lord na ang kalaban ay kasalukuyang nakikipaglaban sa pinagbabawal na lugar, tuluyan nang nakalabas sa gusali si Merem High Lord kasama nila Bongde Ala. Sinabi ni Merem High Lord na ngayon ay si Master Honjin at Chancellor Bongnam ay nakikipaglaban sa isang kakilakilabot na kalaban ng nakalipas na panahon sa ilalim ng kinatatayuan nila ngayon. Nagpatuloy ang pakikipaglaban ni Master Honjin at Chancellor Bongnam kay Elder Hyohyo, nagawang makalipat ni Elder Hyohyo sa likod ni Master Honjin na kinabahala naman ni Master Honjin ito. Sinabi ni Elder Hyohyo na kung sa tingin ba ni Master Honjin nagag-ana peren sakaan niya ang atake na iyon sa pangalawang beses, mabilis naman na nilunsad ni Master Honjin ang espada niya, kahit na si Elder Hyohyo ay naglulunsad na din ng pag-atake, hanggang sa nagpatuloy ang dalawa sa palitan ng pag-atake, at sa mga palitan na iyon ay nakakalamang si Elder Hyohyo. Nagulat naman si Elder Hyohyo nang may isang pag-atake ang papasugod sa kanya sa likod, kaya sinubukan niyang harangin ang pag-atake ni Chancellor Bongnam. Gayunpaman ay sa sobrang lakas ng pag-atake ni Chancellor Bongnam ay napapatalsik na lang si Elder Hyohyo habang sinusubukan peren ni Elder Hyohyo na maarang ito. Mabilis naman na naglunsad ng pag-atake ang Shadowless Prowler at pinalaputan ng string nito ang paa ni Chancellor Bongnam. Nabahala naman si Chancellor Bongnam nang mapagtanto na nahuli siya ng Shadowless Prowler. Mabilis na sumusugod ang Shadowless Prowler na kinabahala naman ni Chancellor Bongnam. Mapang-asar na sinabi ni Shadowless Prowler na hindi kayang ma-distract ni Heavenly Oracle kahit isang segundo lang dahil mabilis lang niya ito mahuhuli. Nagagalit na lang na napapasigaw ng pangalan ni Shadowless Prowler si Chancellor Bongnam. Sa kabilang banda ay patuloy ang pagyanig ng lupa dahil sa matinding paglalaban nila Chancellor Bongnam sa ilalim. Sinabihan ni Giho ang master niya na hindi ba dapat ay magpahinga muna ito sapagkat malaki ang pinsala na natamo nito. Ayon naman kay Merem High Lord na wala na silang oras, ngayon na ang paralysis ay natanggal na sa kanya, may isang bagay na kinakailangan niyang gawin, at ito ay ang dalhin siya ng mga ito sa pasukan na walang tarangkahan. Napalingon naman si Yuseong sa gilid, napapaisip na lang siya kung ano na kaya ang nangyayari sa baba sa pinagbabawal na lugar. Patuloy na naglalakad ang grupo nila Yuseong sa pababang daan papunta sa pasukan na walang tarangkahan, habang naglalakad ay pinuputol ni Bongde Ala ang mahaba niyang buhok, sa ngayon ay kahit papano ay maikli na ang buhok niya. Sinabi ni Demong Gi na mas bumagay kay Bongde Ala ang maikling buhok, sinang-ayon na naman ito ni Bongde Ala at hindi na rin mahaharangan ng buhok niya ang mga mata niya kapag nakikipaglaban. Nagtataka naman na tinanong ni Soso kung kailan pa nakapagpalit ng damit si Bongde Ala. Ayon naman kay Bongde Ala na nakuha niya lang ang mga damit na ito sa mga dinaanan nila papunta dito. Tinanong ni Soso kung ganoon ay ninakaw ni Bongde Ala ang mga damit na ito. Bigla naman dumating si Kupal sa lahat ng kupal na si Taegijong at pinapahinto sila Yuseong. Nagulat na lang si Yuseong nang makita ang kupal at kung ano ang ginagawa nito dito. Sinabi ni Yuseong na wala na silang oras para dito. Ang monghe ay inatake ang High Lord at pinakawalan ang mga kalaban na bilanggo. Mapang-asar naman na sinabi ng kupal na Taegijong na kung ganoon ba ang nangyari, subalit iba naman ang nakarating sa kanila na balita. Ang nakarating sa kanila na balita ay isang mahalagang misyon na nanggaling mismo sa Senado. Ang High Lord ay naghahangad na lumikha ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga kaaway ng Merem. Lipulin ng High Lord at ang lahat ng mga kakampi nito. Lumabas ang iba pang kupal ng mga disipulo ng Waryong Valley. Nagulat naman si Soso at Bongde Ala nang marinig ang utos ng Senado. Seryoso lang si Giho na napapatingin sa mga kupal habang buhat nito sa likod ang High Lord. Samantalang pinagpapawisan na lang si Demong Gi nang malaman na kalaban na sila ngayon ng Merem.
Sa isip-isip ni Yuseong na kung ang monghe ba ang may pakana nito, mapang-asar naman na sinabi ni Giho kay kupal na Taegijong na kung sigurado ba itong kupal na ito na kaya silang lipulin ito, tignan nila kung makakaya ba ng basurang kupal na ito na kahit mahawakan man lang ang buhok nila. Naiinis naman na sinabi ng kupal na Taegijong na masyado silang minamaliit ni Giho, sila ay parte din ng First Division kaya wag sila nitong maliitin. Naiinis naman na sinabi ni Yuseong na pag-isipan nito ng mabuti ni kupal na Taegijong, ang High Lord ay inatake at sila ng mga kakampi nito ay sinusubukan na kaharipan ng mga takas na kriminal. Mayabang naman na sinabi ni kupal na Taegijong na kung sigurado ba talaga si Yuseong sa pinagsasabi nito, o baka sinusubukan lang nila Yuseong na tumakas. Naiinis naman na sinabi ni Yuseong na hindi sila tatakas, papunta sila sa lugar ng mga takas na bilanggo para tulungan ang mga tao. Bigla naman dumating ang mga elder ng Jongnam at ang isa pang kupal na si Vice Chancellor Gandaewo. Sinabi nito na baka ang punta ng grupo nila Yuseong ay papunta sa Senado. Sinabi ni Gandaewo na itigil na nila Yuseong ang pagsisinungaling. Pinaplano ng High Lord na sirain ang Senado. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa pagdating nila Gandaewo. Bakit ngayon pa dumating ang kupal na ito sa ganitong sitwasyon na meron sila? Ang sitwasyon tuloy nila ngayon ay mas lalo pang lumala sa pagdating ng isa pang kupal na ito. Gumamit ng telepathy si Bongde-ala at sinabihan si Yuseong na dala na nila Yuseong ang High Lord at tumakas na. Siya na ang bahala na kaharipan ng mga ito. Sinabi naman ni Yuseong na hindi nila gagawin iyon, hindi nila malulutas ang hindi pagkakaunawaan kung gagawin nila iyon. Ayon naman kay Bongde-ala na ito ay hindi isang hindi pagkakaunawaan, ito ay isang bitag na sinadya nilang itakda, hindi naman sinang ayon na ni Yuseong ito. Sinabi ni Yuseong na tignan ni Bongde-ala ito, sigurado siyang may mga tao sa mga ito ang hindi naniniwala na magagawa ng High Lord iyon. Sinabi ng Grandmaster ng Jongnam Sect na masyado atang padalos-dalos si Gandaewo, dahil nandito tayong lahat. Naniniwala siya na dapat nating marinig ang sasabihin ng panig ng High Lord. Sinabi ni Yuseong na kung maaari nating kumbinsihin ang mga taong iyon, ang bitag na ito ay nagiging isang bagay na hindi na natin kailangang alalahanin, ito ay magiging mas kaunting abala na lamang. Napatahimik na lang si Bongde-ala sa nais ni Yuseong. Sinabi ni Yuseong na kung tatakas sila ngayon dito, hindi na tayo magkakaroon ng isa pang pagkakataon para linawin ang hindi pagkakaunawaan na ito, at matutuloy ang paglalaban-laban ng mga kapwa Merem sa isa't isa at matutupad ang mga pinaplano ng monghe. Malakas na sinigaw ni Yuseong na ang High Lord ay hindi makagalaw o makapagsalita kani-kanina lang. Paano naman naging ang High Lord ang may kagagawa ng ganitong kaguluhan kung hindi man lang ito makagalaw? Ang tunay na may kasalanan ay wala dito at nakita mismo ng kanyang mga mata kung sino ito. Ang taong nagpalaya sa mga bilanggo ay walang iba kundi ang monghe. Sigurado siyang pati ang sitwasyon na meron sila ngayon ay parte din ng maitim na plano ng monghe. Nagulat sila Gandaewo sa mga sinabi ni Yuseong. Naiinis na sinabi ng kupal na Gandaewo na itigil na ni Yuseong ang pagsasalita ng walang katuturan. Tulad ng sinabi niya kanina na pinaplano ng grupo ng High Lord na pabagsakin ang Senado, at kung totoo man ang sinasabi ng batang ito, bakit naman hahayaan ng monghe na iwan na buhay ang High Lord? Mayabang naman na sinabi ng elder ng Jongnam Sect na wag na mag-alala pa si Gandaewo. Sila na pinakamahuhusay na mga eskrimador ng Jongnam Sect ang baalang tumapos sa buhay ng mga traidor na ito. Napatahimik na lang ang Grandmaster ng Jongnam Sect sa mga pinagsasabi ng elder nila. Naghahanda naman din si kupal na Taegijong para umatake. Naiinis naman na sinabi ni Yuseong na wala na silang oras sa mga kalokohan na ito. Ang mga tao ay kailangan ng tulong nila ngayon. Bigla naman pinatatahimik ni Gandaewo si Yuseong at ginamit ang teknik na Crouching Demon Forbidden Seal, kung saan ay ang may itim na anina ay papunta kay Yuseong, at unti-unting sinasakal si Yuseong ng anino na ito at pinipigilan na makagalaw. Sa isip-isip ni Yuseong na ang teknik na ito ay naranas na niya,
kaya napapangisi na lang si Yuseong, at habang lumalapit papunta kala Gandewo ay sinabi ni Yuseong na noong una niyang pagpunta dito sa Higher Institute ay wala siyang magawa para labanan ang teknik na ito, hindi na lang makapaniwala si Kupal na Gandewo na nagagawa pera ni Yuseong na gumalaw at magsalita kahit na nasa ilalim ito ng teknik niya. Kahit nanginginig ay patuloy pa rin si Yuseong na lumalapit kay Gandewo na labis naman na kinakatakot at kinababahala nito. Napapangiti na lang si Giho at ang High Lord nang makita ito. Tinanong ni Bongde Ala na kung aalisin na ba nila ang mga bulok na tao dito ngayon na mismo. Ayon naman kay Yuseong na mukhang ganoon na nga ang gagawin nila, wala na silang ibang paraan kundi ang tanggalin ang mga basura na ikakasira pa lalo ng buong Murem. Pinagpapawisan na lang sa sobrang takot at pagkabahala si Gandewo sa sitwasyon na nangyayari ngayon.